Hello guys! Magandang umaga sa ating lahat, mga Kapadadyon Vlogs. At sa araw na ito, mag-update lang tayo sa ating pinapagawa na second floor sa ating apartment. At ito na nga yung mga kaganapan. Almost mag 1 month na bukas. 1 month na bukas ang ating pinapagawa sa ating second floor sa ating apartment. At ito yung progress nila. Ito na yung nangyayari, ang kabuuan at ang mga detalye na magkano ba yung nagastos na natin magmula sa hagdanan at magkano ang isang tao. Nabanggit ko na lang din yung 2 mason, 2 helper, magkano ang kanilang arawan, kasi arawan lang naman yung pinag-uusapan namin. At hindi rin naman kami lugi doon dahil sila lang din naman ang gumawa sa first floor ng aming apartment at last year yon. Ngayon lang din na umpisan yung second floor. So nabanggit ko na rin yung ibang mga detalye kung paano ko binuo itong ating second floor, at sana magiging okay din sa inyo yung aking ginagawa na habang piniprepare ko yung isang buong taon ay yun nga, bumili ako ng mga materialis tapos hindi ko nikuha. Ini-stack ko lang doon sa pinagkakatiwalaan kong tindahan kung saan yung mga materials na kailangan natin ay pwede doon mabibili, at wag na natin kunin, iipunin lang natin ang iipunin, at pag mabuo na saka tayo magdesisyon na pwede na umpisahan yung ating pinapagawa na apartment o bahay. Pagdating naman sa mga sahuran, kasi lingguhan, alam nyo rin naman kung paano babudgetin yon para kahit papaano alam nyo kung kailan kayo mag-stop. So dito, nabuo na, meron na siyang buo na yung pader, at naka-almost nasa 600 hollow blocks na tayo. Yung kabilya nagdagdag tayo, at ayan, mga sinusulat ko dito yung mga iba pang mga resibo. Araw-araw ako humihingi ng resibo kung magkano yung o ilan na ang nakuha ng mga kabilya, simento, at kung ano pa yung mga kailangan ay pinaparesibuhan ko at iniipon ko. At yun nga, para ma-update tayo. Kasi tayo ang bilang tayo ang nagpapagawa, kailangan natin i-update. Kailangan natin kunin yung mga dapat natin kunin na resibo. Dahil nandun yung nanay ko at saka yung ate ko. Si ate naman yung runner na kukuha doon sa kung saan natin mabibili o saan natin pinagkuha ang ating mga materialis. So dapat update tayo kasi mas maganda rin yung patutunguhan ng ating inilabas na pera. Ma-update tayo, kung kukulangin tayo, alam na agad natin yung kung kailan natin ipa-stop, kailan natin yun nga, ipapatigil natin yung ating construction, ano pa. So yung kabuuan hindi ko pa talaga naitali kung magkano na, pero meron akong mga bahagyang naisulat ko na para mapagkunan nyo rin ng idea kung paano ko talaga mabubuo. Alam ko mahaba-haba pa tong video na to, i-update ko lang kayo kasi ang dami pang kulang. Pagkatapos nito sa beam, doon naman kami, target namin is bubungan agad. Yung bubong naman is color of yung balak namin, pero mag-canvas kami kung magkano kasi sukod yun isang talaga yan, hindi pwedeng katulad ng ordinaryong yero na 12 lang ang haba, may 8. Yan talaga, isang color of is susukatin na talaga yung buong natin, bubong. So yun, magkano ba yun? Tapos ang gagamitin namin trusses is kahoy lang, kasi may balak pa rin ako na third floor. Doon ako sa taas, doon ako maglagay ng aking sariling kwarto para doon din ako kumbaga makapagbakasyon ako, doon din ako at saka mapaparintahan din natin yun sa second floor ng buo. At saka yung sa first floor, may nagrenta na kasi sa first floor. So doon sa taas naman ay maglagay tayo ng kwarto at saka garden doon sa third floor. Kaya sabi ko sa naggawa na yung beam ay medyo
lagyan lang ng bakal na pauslian para kung sakaling magkaroon tayo next year ng pera at pwede natin i-slab para magkaroon ng third floor, madali lang kasi bubuhatin mo lang yung bubong kasi kahoy lang naman, puputulin mo lang, iangat mo lang yun yung bala ko. Kaya kayo kapag mga ganyan, isipin nyo talaga kung ano yung dapat nyo pang gawin para hindi kayo manghihinayang. Pero yan ay plano pa lang naman kasi kailangan din natin na mag-ipon uli at mapakinabangan agad yung second floor. So, nandoon pa yung pintuan, alam ko naman yung magkano presyo, nasa 5,000. Yung bintana, tapos mag-tiles pa tayo, magpintura pa tayo, magkabit pa tayo ng lababo. Marami pang kulang. So, yan isa-isahin natin at lagi ko kayong i-update. Sa mga bago pa lang dito, please, lagi niyong i-update yung aking mga videos, panoorin nyo guys, at nakakatuwa lang din kasi araw-araw kong tinitingnan yung progress ng ating pinapagawa kasi ito yung magbibigay ng lakas sa ating mga OFW. Alam naman natin na nangangarap din tayo magkaroon nga ng apartment o bahay, kaya sa lahat ng mga nangarap at mangangarap pa lang, magtiwala lang sa sarili at disiplina. Kasi matindi rin ang disiplina nito para makapag-ipon ka lang talaga. Kailangan patibayan ng loob talaga. Kailangan din na mayroon kang talagang determinasyon na magagawa mo yung gusto mong gawin. Walang imposible na hindi mo magagawa kung talagang pursigido ka. Sabi nga nila, paano kung maliit lang yung pera ko? Paano kung maliit lang yung sahod ko? Nasa iyo pa rin naman yan. Kasi hindi naman ito minamadali. Walang contest, wala itong na kailangan mangunguna ka sa iba. Yun, dahan-dahan lang. Kasi sa akin naman, kahit ganito, sa loob ng isang taon ako nag-iipon, kahit pa paano, inuumpisahan. Yung pinaka-importante talaga, umpisahan mo yun. Kasi sunod-sunod na yun, kapag naumpisahan ka, nagiging determinasyon ka na talaga na matapos mo yun. Kaya, hindi ka natitigil talaga na buwan-buwan na maglaan doon sa mga materyales para mabuo mo yung pinapangarap mong bahay o apartment. Sana masaya kayo sa aking mga ginagawa. Sana nakikita nyo ito na talaga. At ako masaya na talaga ako sa nakikita ko kasi para ang bilis kasi isang buwan na pala akong ang dami ko na palang niluluwal na pera, lalong-lalo na sa mga pagbabayad sa ating mga manggagawa o gumagawa. Kasi mahal na talaga, sobrang mahal na. Yung isa 700, yung isa naman is 500, dalawa sila, di magkano agad sa loob ng isang linggo? 14,400 yung ating iluluwal para doon sa mga gumagawa. Siyempre, ililibre natin ng pagkain, snacks, kahit paano naman, sagana sila. So, yun ay natutuwa ako sa ganitong kabilis. Iwan ko lang kung mabilis pa ba to sa inyo, ano sa tingin nyo, halos mag-isang buwan na talaga. So, yun lang ang aking update at pasensya na talagang matagalan ako nakapag-update gawa nga ng busy tayo at 12 oras yung ating trabaho. Ayun, sa mga bago pa lang na nandito, please subscribe my YouTube channel na Padagan Vlogs. Ibig sabihin nun is tuloy lang ang ating pagbablog kahit hindi pa tayo monetize. Sana panoorin nyo pa mga bagong video ko na ina-upload at mga dati kong mga videos. Ayan, malapit na rin tayo makapag-vlog kasi magbabakasyon din tayo. Malapit na abangan nyo na rin yung aking gala kasi marami na tayong videos na may upload araw-araw. Sana suportahan nyo pa rin ako at huwag kaligtaan nga i-click ang notification bell para lagi kayong updated, mag-like, mag-comment at mag-suggest lang kayo kung anong dapat nating gawin kasi mahalaga yun para sa akin. Kaya ako lubos ng papasalamat sa inyo at dahil nandiyan kayo lagi manonood at matuloy pa rin akong panonoorin. Mabuhay po tayong lahat. God bless sa atin lahat at advance Merry Christmas. Bye-bye.